Magandang buhay po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. At yun nga ay mag-update nga tayo at magmamaritis na din po tayo mga kabebe. At yun nga po mga kabebe, mga 4 na araw na din po mga kabebe simula po nang dumating po itong mga alagang seho natin. Ngayon po mga kabebe, yung total po talaga ng mga seho natin ay nasa 1,700 na heads po mga kabebe. Yung sana nga po mga kabebe is 1/8 heads po sana ang itik na darating, kaso lang ay hindi po naihabol. At yun nga po mga kabebe, ngayon po nga ay ika 4 days po ng pag-aalaga natin ng seho or duckling. At yun nga po mga kabebe, sa unang araw po ng pag-aalaga po ng seho, dapat po talaga is number 1, pagdating po talaga nila ay papainumin po natin sila ng vitamins or with antibiotic, tas bago po natin sila pakainin. At yun nga po mga kabebe, sa 4 na araw po nga po ng pag-aalaga po ng seho, at yun nga po ay nakaubos na nga po tayo ng isang sako po ng Integra 1000 po. Yun po yung 4 days po nila mga kabebe, naubos na po nila yung isang sako po. Yun nga po mga kabebe, sa ilang araw po ng pagpapakain po natin ng mga seho ay hindi pa po talaga sila malakas kumain. Yun po yung maganda po mga kabebe pag unang linggo po ng mga duckling. Pero yun nga po mga kabebe, ngayon po na medyo marami-rami po yung mga inaalagaan nating mga seho, yan po ay ngayon po ay nag-budget po talaga tayo ng 3 sako po ng Integra po sa isang linggo. Importante po talaga yun mga kabebe, na yung mga alagang seho natin sa unang linggo po talaga ay ipapaubos po natin talaga sa kanila yung Integra 1 po. Kasi nga po itong mga alagang seho natin is kailangan po talaga ng saktong podasyon, lalo na po at ito pong mga alagang itik natin sa mga ilang araw po ay sasabak na po natin ito sila sa area kung saan ay yung paraan po ng pag-aalaga natin is free range po. At yun nga po mga kabebe, ito nga pong mga alagang seho natin, kasi nga nung nakaraan nga October 4 last 2023 is nag-alaga din po tayo ng seho na 1,000 heads po. Pero yun nga po mga kabebe ay naibenta na nga po natin yung mga alagang itik na yun nung last January 12, 2024. At yun nga po mga kabebe, nag-order nga ulit po tayo ng 1,700 heads po na mga seho. At yun nga po mga kabebe, ngayon po mga kabebe, kasi nga ay itong mga alagang seho nga po natin ay hindi po talaga sila uniform, lalo na po ay hindi po sila sabay-sabay na hinatid dito sa atin. Nung nakaraan, yung first batch ay hinatid nila dito is Friday po ng hapon. Tas isinunod nila yung second batch Sunday po ng hapon. At yun nga po mga kabebe, sa pag-aalaga nga po ng mga seho is ang importante po talaga mga kabebe, lalo na po ay nag-uumpisa ka lang po, ay advice ko lang po sa iyo ay wag ka munang mag-umpisa po sa maramihan, kundi ay mag-umpisa ka lang muna sa 500 pababa. Kasi nga po sa pag-aalaga po ng seho is risky po talaga. Yun nga po mga kabebe, pag ganitong seho at kulang ka po sa kaalaman ay mahirap po talaga mga kabebe. Ngayon po mga kabebe, sa mga seho po natin sa 4 na araw po na pag-aalaga po natin sa kamay mga kabebe is ay hindi po talaga maiiwasan, kahit alagaan mo pa sila, bantayan, hindi talaga natin maiiwasan na may mga immortality po talaga yung mga seho natin. Sa ngayon po mga kabebe, yung mga immortality po ng mga babae natin ay nasa 60 heads po na mga seho yung nawala. Yun po yung medyo yung
kapupusa, yung bago pa napusa ba, yung sobrang liliit, tas yung iba ay hindi sila makasabay. Yun nga, yung sapaw-sapaw. At yun nga po mga kabebe, sa unang araw nga po talaga mga kabebe, at hanggang ngayon po ay linalagay po talaga natin sila sa karton. Every night po yun mga kabebe, para naman po ay iwas sapaw-sapaw po yung dikit-dikitan sila, kasi ito mga sayo kasi ay kailangan nila, lalo na paggabi, ay yung gusto nila is mainit po yung paligid nila, yung pakiramdam nila. At yun nga po mga kabebe, ito nga po yung simpleng barong-barong nga lang po natin. Ito ay temporary lang po na dito natin ilalagay itong mga seho natin, kasi nga ay inoobserbahan din po natin mga kabebe kung pwede pa natin sila isabak na sa kapalayan, para naman po ay masanay sila sa pagkain na organic ng pagkain po na galing po talaga sa farm or sa kapalayan. Kasi nga sa paraan nga po ng pag-aalaga natin mga kabebe is free range po talaga. At yun nga po mga kabebe, budget ko nga po talaga sa papids po ng mga alagang itik natin sa isang linggo, sa 1,700 na heads po ay 3 sako po ng Integra. Tas sa mga vitamins po mga kabebe is 2 lang po yung ginagamit ko po. Hindi na po tayo nagagamit po ng kung ano-anong pinapainom or gamot po sa mga alagang itik po natin. Kung meron naman po kayong alam na gamot sa sipon or yung pang energy na kahit ano po na pwede pasok po sa standard po na pinapainom natin sa itik, why not po? Wala pong mali. Importante po ay okay po sa mga alagang itik natin at sa taon po nila yung pag-iinom. At yun nga po mga kabebean, yun nga, 2 nga yung ginagamit ko, yung 4-in-1, tas yung dextrose po ay hindi ko po yun kinakalimutan. Lalo na pag ganitong duckling pa tong mga itik natin is sensitive po talaga. Kaya nga, pag magkasakit itong mga alagang itik natin mga kabebe, pahirapan po talaga tayong i-recover po tong mga alagang siho natin. Kasi nga ito nga po sila mga kabebe, masyado pong sensitibo. Kaya nga po mga kabebe, advice ko po sa inyo, kung nagsisimula ka man po talaga sa pag-aalaga ng seho, ay pag unang linggo po talaga is alaga mo talaga yung maglaan ka talaga ng oras para sa kanila, lalo na po ay hilig po nila yung sapaw-sapawan. Yun po yung iniiwasan natin. At yun nga po mga kabebe, sa pagpapakain nga po ng mga seho natin is unlimited po yung pinapakain ko po. Hindi ko po sila inuubusan po ng pagkain or lapag dito sa kainan nila. Tas yung tubig po nila mga kabebe, sa morning po ay gumagamit po tayo ng 4-in-1 po na sachet. 2 sachet po yung tinitimpla ko. Tas pag maubos yun mga kabebe ay taga-refill ko po ay dextrose na po yung linalagay ko sa inumin nila. Tas sa bandang hapon na po mga kabebe ay tinitimplahan ko na naman po sila ng 4-in-1. Tapos yun na yun mga kabebe, yun ang ininom nila. At yun nga po mga kabebe, ito na nga po yung alagang seho natin sa 4 na araw. Ito po mga kabebe ay puro po ito babae. Wala po tayong hinalo dyan na mga lalaki, kundi ay lahat po yan nakikita is puro talaga yan babae. Kasi nga ay siniparit ko nga po itong mga lalaki, kasi ay itong lalaki talaga po mga kabebe is malaki po talaga yung kain po nila, at ibang-iba po sa resistensya na meron po yung lalaki kumpara po sa mga babae. Kasi ito mga babae mga kabebe, kung sa mga immortality lang po talaga, sobrang dami po talaga yung immortality nitong mga alagang itik natin or siho na mga namatay kasi kaysa mga lalaki. Yung mga lalaki mga kabebe, maybe nasa mga 15 heads lang siguro na lalaki yung namatay. At yun nga po mga kabebe,
ito nga po yung nangyari, linagyan nga din natin sila ng kunting liguan lang po para masanay-sanay naman po yung katawan po ng mga alagang itik natin. Malalaman mo po mga kabebe, pag itong mga alagang itik mo is sobrang init po yung nararamdaman nila. Kasi nakikita mo yan sa kanilang ilong, sa kanilang bunganga, yung parang mabula-bula. Yun po yung sign na mainit yung katawan po ng mga alagang itik natin. At yun po talaga yung number 1 po na iwasan po natin sa pag-aalaga po ng mga seho. Kasi nga po once na mainit po yung area na pinaglagyan mo, tas yung iniinom po nila na patubig is mainit din, malaking problema po yun mga kabebe. Kasi nga manghihina po itong mga alagang seho natin kasi nga mahina pa po yung resistensya nila. Kaya kailangan po natin ilagay sila sa area na medyo mainit at medyo malamig. Balanse po talaga yung pag-aalaga po ng seho mga kabebe. At yun nga po mga kabebe, lagi ko nga pong sinasabi sa inyo na itong mga alagang seho talaga natin ay pakain na pakain po talaga tayo sa unang linggo po nila. Kasi nga ay dito mo talaga ilaan yung pundasyon po ng katawan nila mga kabebe. Lalo na po number 1 po sa pakain po talaga nila. At yun nga ay yun yung pag-aalaga talaga mga kabebe is araw-araw or oras-oras mo talaga silang babantayan. Kasi nga ito talaga sila mga kabebe is sobrang malilikot. Pero sa ngayon po mga kabebe na 4 na araw na po itong mga alagang seho natin is kumpara nung unang araw nila is mas magaan-gaan na po ngayon. Kasi alam na po nila paano dalhin yung mga katawan nila. Alam na nila paano kumain, maghanap ng pagkain nila. Tas alam na po nila kung paano uminom. At yun nga po mga kabebe, ito na nga po yung 4 days na alagang seho natin. Ito po yung seho, may maliliit, may malalaki. Pero yun nga po mga kabebe ay ito nga mga alagang seho natin is yung mga maliliit ay siniparit po natin para sa ganun kung 1 week po, obserbahan natin kung pwede na pa ito sila ilagay sa free range na area, tas yung maliliit is maiiwan dito kasi nga ay mababasa sila dun sa kapalayan mga kabebe. Kasi nga unti-unti natin ito silang sanayin mga kabebe na kumain nga po ng mga organic na pagkain. At yun nga po mga kabebe, yan po yung mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabebe, sana nga po ay may matutunan din po kayo kahit konti lang po. At sa mga may alam po sa pag-aalaga po ng sa mundo po ng duck farming, pwede din po kayo mag-comment dyan mga kabebe para naman po ay malaman din po ng iba at ma-share din po natin kung ano ba yung mga kaalaman nyo at pwede ko din pong gamitin sa pag-aalaga po ng mga seho. At yun lang muna ngayon mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon. Ano sasabi, magandang buhay po sa lahat.